Sa puntong ito, aalamin po natin ang pinakabago at pinakasariwang balita tungkol sa bagyong Juan. At kasama natin ngayong gabi ang Senior Weather Forecaster ng Pag-asa, si Ginoong Mario Palafox. Magandang gabi po, Mr. Palafox. Magandang gabi, Mike. Nasaan po ang bagyong Juan ngayon? Sa mga sandaling ito? Huli pong namataan ng bagyong Juan sa layong 350 kilometers sa kanluran po ng Lawag City. At tagline po nito ang lakas ng hangin 175 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugso naman na umabot sa 210 kilometers per hour. Ang babala ng bagyo bilang isa ay nakataas ngayon sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan at Zambales. Mike? Nararamdaman pa po ang epekto ng bagyo o ng buntot niyan sa mga bahagi po ng Luzon, lalo na doon sa bandang norte? Opo, doon po sa norte, tulad po ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at dito nga po sa Benguet ay nakakaranas pa rin po ng mga pag-ulan at pagbugso ng hangin sa area na yon. At ang mga baybaying dagat po sa area yan ay lalaki po ng alon na inaasahan sa ngayon po. Sa kapakanan po ng mga hindi pa nakakarinig ng balita o nakakapanood, bakit nga ba halos hindi yata gumagalaw na lang si Bagyong Juan at parang paikot-ikot na lang dyan sa nakikita natin ngayon sa telebisyon, Mr. Palafox? Opo, doon po sa taas ni Juan, dito po sa may bandang mainland China at dito sa North Pacific Ocean, meron pong dalawang high pressure area. At ito po yung nag-block po sa kanya para makaangat po. Sa ngayon po ay bumigay po ng bahagya yung dalawang low pressure area na yon, high pressure system na yon, at meron pong isang high pressure system na nabuo dito sa ilalim at yun po ang nagpupush o nagtulak kay Bagyong Juan para umakyat na po. Ganon. Okay, ito po ang tanong na ilang dosenang tinatanong sa inyo dyan sa Pag-asa, Mietmia. Kailan ba ho talaga tuluyang lilisanin ng bagyong yan ang teritoryo ng Pilipinas, Mr. Palafox? Sa ngayon, Mike, tinitignan natin na habang ito'y kumikilos na ng pahilaga-hilagang silangan sa bilis na 7 km bawat oras na napakabagal po, ay kahit po nakalabas na po ng ating area of responsibility itong si Juan, ay maapektuhan pa rin po ng kanyang sirkulasyon yung Northern Luzon. Kasi po ito'y nakatenga ngayon o nandun po sa bandang diagonal po ng ating area of responsibility na nakikita po natin dito sa pulang ito. Kaya kahit po nakalabas na po ito ay maapektuhan pa rin po yung Northern Luzon. Hanggang kailan po yung epekto na yan sa Northern Luzon kahit nakalabas na ng teritoryo ng Pilipinas ang Juan? Nasaan po natin sa susunod na mga 6 na oras po ay kung patuloy po itong tatakbo ay ililift na po natin o tatanggalin na rin po natin yung mga signal doon sa lugar na yun. Okay, pakituro lang po sa bandang kanan nyo, Mr. Palafox, doon sa gilid na yan ng screen nyo, yung pula, low pressure area yan, di ba ho? Opo, ito po yung panibagong low pressure area na binabantayan po ng Pag-asa. At ito'y nasa layo pa pong mga 1,000 kilometers po dito sa ating boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. At inaasahan po natin na ito'y papasok po sa ating Area of Responsibility sa Sabado po. Sabado? Apo. Okay, ano po ang posibilidad na maging ganap na bagyo yan? Wag naman sana. Sa puntong ito, masasabi naman natin o masyado pang maaga, Mr. Palafox? Sa ngayon po ay nakikita po natin na bago po pumasok ng ating area of responsibility itong low pressure area na ito, ay magiging isang ganap na rin pong bagyo. Nako, paano yan? May barangay election po sa Lunes? Masasabi naman natin ngayon kung paano magiging maulan at mabagyo ba ang Lunes, araw ng barangay election, Mr. Palafox? Sa Lunes po ay malayo pa po itong low pressure area na ito. At itong si Juan, kung patuloy po yung kanyang pagtakbo ay hindi na po makakapekto sa atin. So ang magiging lagay po ng panahon natin sa Lunes ay magiging maganda po. O magiging bahagya lang pong maulap na may mga pulo-pulong pagulan lalo na sa dakong hapon o gabi. Marami pong salamat. Magandang gabi po sa inyo dyan sa Pag-asa, Mr. Mario Palafox, Senior Weather Forecaster. Tuloy
ang eleksyon ng mga barangay at sangguniang kabataan sa Lunes. Maliban na lamang dun sa 3 bayan na yon sa Isabela na lubha talagang sinalanta ng Bagyong Juan. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa pagbayo ng Super Bagyong Juan sa Hilagang Luzon, kasama sa mga napuruhan ng mga bayan ng Palanan, Makunakon at Dibilacan na nasa mga baybayin ng Isabela. Pero hindi basta-bastang nararating ang 3 bayan kung hindi mag-e-eroplano o magbabarko. Kaya ang rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, ipagpaliban muna ng COMELEC ang eleksyon doon. Ayun ang pinaka-miserable, Tina, talaga. Yung devastation doon. Walang nakatayo doon na kahoy. Ang iniisip nila yung bahay at saka kung kailan sila kakain uli mamaya. Only 3 municipalities talagang hindi tayo makaka-election. All the other places there, all other municipalities, go. Nakasaad sa batas na kailangan magsagawa ng special election sa loob ng 30 araw sa mga lugar kung saan ipagpapaliban ng eleksyon. Ayon sa COMELEC, posibleng isagawa ito anumang araw mula sa kalagitnaan hanggang katapusan ng Nobyembre. Wala pa rin kuryente sa maraming lugar sa Hilagang Luzon gaya ng Cagayan, Isabela at Cordillera. Pero tuloy ang eleksyon doon sa Lunes. Aagahan na lang daw ang oras ng botohan. Imbis na 7 a.m. hanggang 3 p.m., gagawin itong 6 a.m. hanggang 2 p.m. So that yung pagbibilang magkakaroon ng extra hour of daylight. At dahil inaasahang maraming ahensya at opisyal ng gobyerno ang mamamahagi ng relief goods sa mga sinalanta ng bagyo sa mga susunod na araw, babala ng COMELEC sa mga kandidato at mga politiko. They can be there, pero wag sila kasama sa distribution. Pero hindi lang mga binagyong lugar ang problema ng COMELEC. Tinatayang 1,000 guro sa Cotabato City ang nagsabing di sila mag-duty sa eleksyon dahil sa takot at pangamba sa kanilang seguridad. Ayon sa COMELEC, magkagayon man, tuloy pa rin ang eleksyon doon. Yun mga places na security problems, not facilities ang problema nila, yun na PNP will take over as BET. Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Kasama pa rin natin ngayong gabi dito sa 24 oras ang ikangay multi-awarded na mamamahayag ng GMA News and Public Affairs, ang ating kapuso na si Cara David. Cara. Salamat Mike. Pahirapan ang pangingisda ngayon pati ang paghatid ng gulay sa palengke dahil sa pananalasa ng Bagyong Juan. Kaya naman ang presyo nagtaasan. Narito ang aking report. Bakante ang ilang pwesto ng isda sa Mega Q-Mart kaninang umaga. Halos wala raw kasing isda na dineliver kanina gawa ng nagdaang Bagyong Juan. Puro bangos at tilapia lamang mga isdang tabang. Ang mga isdang alat halos wala dahil wala naman daw mangingisdang nakapaglayag. Karaniwang nakakakuha ng 12 o 15 piraso ng labahita si Aling Teresita. Pero kanina, 2 labahita lang ang kanyang tinda. Marami pong nabakante. Kasi Wala ko silang nakuhang isda. Halos wala pong isdang dumating. Bangus lang ho, tsaka dalagang bukid. Tilapia lang po ang meron. pero walang isdang dagat. Madalang po. Mas mataas rin ang presyo ngayon ng isda sa mga palengke tulad ng Mega Q-Mart at Commonwealth Market. 20 hanggang 30% ang itinaas sa presyo. Karamihan pa rito, hindi raw ganun kasariwa. Hindi naman gumalaw ang presyo ng bangus at tilapia. Problemado rin ang mga tindera ng gulay ngayon. Marami kasi sa mga dumating na gulay sa kanila, bugbog na o may sira ang dahon. Ang masaklap pa, 30 to 50% ang itinaas sa presyo ng gulay sanhi ng Bagyong Juan. Sa bagsakan ng gulay sa Balintawak Market, halos lahat ng gulay nagtaas ng mula 10 piso hanggang 30 piso sa dati nitong presyo. Sa Mega Q-Mart naman, ganun din ang pagtataas ng presyo ng carrots, pechay bagyo, bagyo beans, lettuce, broccoli at repolyo. 20 to 30% ang itinaas sa presyo. Ang mga gulay na ito ay inani pa ng mga magsasaka isang araw bago pa dumating ang bagyo. Pero sa lagay na ito, tumaas na ng 20 to 30% ang presyo ng gulay. Inaasahan ng mga tindera na sa susunod na araw, lalo pa raw tataas ang presyo ng gulay. Ngayong nakita na natin ang malaking pinsalang idinulot ng Bagyong Juan sa mga pananim. Pagkatapos po ng bagyo, mas mataas pa ang presyo. Tanging kamatis, sibuyas, luya at bawang lamang ang mga hindi nagtaas ng presyo. May imbakan kasi ang mga ito kaya hindi naapektuhan ng bagyo. Cara David, nakatutok, 24 oras. Umabot na sa 4.77 billion pesos ang pinsalang iniwan ng Bagyong Juan sa mga palaisdaan at pananim. Ito ay ayon sa Department of Agriculture. Sa palay pa lang 200 metrikong tonelada na po ang hindi na mapapakinabangan pa. Nakatutok si Sandra Aguinaldo.
Nang humupa ang hangin at ulag dala ng Bagyong Juan, ganito na ang itsura ng malaking bahagi ng taniman ng palay sa Isabela, ang tinaguriang Rice Granary of the North. Ang palay na handa na sanang anihin, winasak ng bagyo. Mula sa probinsya ng Isabela sa Region 2, ganito naman ang sinapit ng palayan sa La Union sa Region 1. Ayon sa Department of Agriculture, sa Cordillera Administrative Region, Region 1, 2 at 3, mahigit sa 200 metric tons ng palay ang nasira. Nagkakahalaga ito ng halos 3.8 billion pesos. Partial estimate lang daw ito at posible pang tumaas sa pagdaan ng mga araw. Yung vulnerability natin, as reported by Undersecretary Fleta doon sa Disaster Committee meeting, we were looking at around 600,000 metric tons. To look at something positive out of what happened, 90% of our corn standing crop was already harvested by our farmers. Ayon naman sa NFA, 20,000 sako ng bigas ang nabasa nang masira ang 4 na bodega nila sa mga apektadong probinsya. Pero wag daw mag-alala dahil tatagal pa ng 52 days ang bigas ng NFA. May maisasalba pa naman daw na pananim sa mga apektadong lugar, kaya lang sanay hindi magsamantala ang mga trader na bumibili ng bigas sa mga magsasaka. Kung bibili nila sa 14 pesos, 13 pesos basa na palay, okay lang, no? Hindi malulugi farmers nun. Pero wag naman sanang ibaba sa 10 piso, 11 piso. Kaawa-awa naman ang farmers nun. Ayon sa NFA, sapat pa ang supply ng bigas para sa taong ito. Pero kung masyado raw marami ang nasirang pananim sa nagdaang bagyo, ay mapipilitan silang dagdagan ang aangkatin sa susunod na taon. Pero hindi lang bigas ang apektado. Sa pag-aaral ng GMA News Research, sa 31 probinsyang apektado ng bagyo, 18 probinsya ang major producer ng bigas, gulay, mais, bawang, prutas at tabako. Ang Isabela halimbawa, top 1 producer ng mais sa buong bansa noong 2009. Top 2 producer naman ito ng palay. Ang Cagayan Province naman ang nalagay rin sa signal number 4, pangunahing producer ng palay, talong, mani at tabako. Binavalidate na kung sino ba talaga ang nasalanta nitong bagyong ito, anong hectareages nila, at ano yung mga seedling requirements na kailangan para naman ma-rejuvenate o ma-rehabilitate yung kanilang mga nasalantang pinagsasakaan. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Isang OFW na papauwi na ng Pilipinas mula sa Bahrain ang natagpuang patay sa palikuran ng eroplano ng airline ng Gulf Air. Si Joseph Moro, naka-Alerto 24. Sa Lavatory 54 sa Gulf Air Flight 154, natagpuan ng walang buhay na katawan ni Marlon Cueva, isang 36 anyos na Pinoy electrician na kauwi lamang galing sa Bahrain. Alas 11 ng umaga, pababa ng eroplano sa Maynila na makita si Cueva ng isang flight steward sa loob ng CR. Nakapulubot sa leeg nito ang isang tali galing sa jacket. Ang sabi sa amin ng crew na nakakita sa kanya, nakaupo sa lavatory. Okay. At may tali sa leg, kaya pinutol nila. Nakatali, nakahang sa ano? Nakahang. 30 minutes prior to landing, our pilot advised us that they have an emergency on board. Patuloy pa rin sinisiyasat ng pulis ang insidente. Pero ayon sa mga flight attendant, hindi pa man umaalis ang eroplano galing sa Bahrain, balisa na raw ito at hindi mapakali. Ikot ng ikot doon sa loob ng eroplano at sinasabi patawarin siya at may kasalanan siya. Yung Gulf Air 154 na yan, dyan sakay itong si Marlon Cueva, yung OFW na umano'y nagpakamatay sa loob. Ang ayong impormasyon natin ay pagka-touchdown ng eroplano nang hingi sila ng medical assistance, pero huli na ang lahat. Yung Flight 154 na yan po ay parehong eroplano kung saan natagpuan yung tinaguriang Gulf Air Baby na umano'y iniwan ng kanyang ina sa loob ng eroplano. Parang pinagsakloban ng langit at lupa ang misis at kapatid ni Cueva. Hindi akalaing patay ang sasalubunging asawa. Tumanggi muna sila magbigay ng panayam sa media. Iniimbestigahan ng pulis kung may foul play sa insidente. Joseph Morong, naka-Alerto 24.